Sa bawat biyahe, may nakatagong kwento. Minsan payapa, hangin lang ang mararamdaman mo habang umaandar ang motor. Minsan naman, puno ng saya, gulat, delikado. at mga alaala na hindi mo inaasahan. Ako si Clint B, ang introvert motovlogger na mahilig gumala at tuklasin ang mga lugar na dati naririnig lang natin. Pero ngayon, makikita at mararanasan na natin ng sabay-sabay. Dito sa channel na ito, hindi lang basta ride ang mapapanood mo. May mga kwento ng kasaysayan, kultura, at tanawin na pwedeng magdala ng ngiti, aliw, o kahit kaunting pahinga sa isip mo. Kaya tara na, sabay tayong maglakbay, mag-explore, at damhin ang bawat sandali sa kalsada. Good morning guys. It's a Sunday. Maganda yung panahon. Mag-rides tayo. Let's end our month of August ng pagra-ride. Today pupunta tayo ng Batangas. Hindi ko pa napuntahan yun banda. Although nakapunta na ako ng Tagaytay, pero dun sa Batangas diretso. Hindi pa ako nakapunta dun banda. So today pupuntahan natin at i-check natin yung mga pasyalan dun. So abang-abang. Di talaga ako nakatulog since hapon pa gusto ko na mag-ride, Sabado man, pero umulan. Kaya kagabi pa lang nag-check na ako kung okay ba yung panahon. May mga lugar na maulan, pero sa bandang Tagaytay area at papuntang Batangas parang okay naman yung panahon, manageable. Kaya nag-shoot na ako, nag-go. Kaya di na ako tulog, nag-prepare na lang para sa ganon ay magkakatotoo ang drawing. So sa mga nagbabalak na mag-travel ngayong Sunday, August 30, bukas ay August 31, last day of the month of August tomorrow. So magbe-bare months na. So bago natin pasukin ang bare months, tapusin natin muna ang buwan ng Agosto sa pagbabiyahe para sa next month, bare months, hopefully makatravel naman tayo ng ibang lugar. Okay? Marami na din mga sasakyan sa kalsada ngayon, sa mga nagmumotor. Siguro marami din mga magra-rides ngayon sa iba't ibang lugar. Uy, grabe yung aso. Nilalamig. So abangan natin guys kung ano yung mga pasyalan or mga location na ating bibisitahin mamaya. And hopefully is maganda yung panahon pagdating natin ng Tagaytay, kasi padaan tayo ng Tagaytay and then pa Batangas. So let's go. So gamit pa rin natin yung X5 natin guys. Naka pure video siya with 8K resolution since gabi pa o madilim. It's around 4:30 pa siguro, kaya madilim, kaya ginamitan ko muna ng pure video para maganda yung kuha. Mamaya yung video na tsaka endurance na setup, kasi para tumagal yung battery niya. Although hindi naman siya matagal malubat, may reserva tayong battery. So now ko matitest yung X5 kung
kung ilang oras ba siya magre-record at gaano tatagal yung battery niya. Isang battery, may isang reserbang battery tayo, so may backup tayo. Plan ko sana pumunta ngayon ng Tarlac pa Central Luzon or North, pero tingin ko sa mapa Central Luzon pa yung Tarlac eh. Pero since kahapon binalita na grabe yung baha dun sa may Commonwealth ba yun? Maraming na stranded. Na-check ko dun sa weather forecast na may possible na ulan dun banda. So I decided na wag muna pumunta dun. Talagang practice ko na guys na once na ako ibabiyahe, ahead of time nagche-check na ako sa weather kung okay ba, para hindi ulan. Although unpredictable yung panahon, need to be ready, dala ng kapote. Pero mas maganda din kasi yun na walang ulan, kasi para maganda yung view na mapupunta natin at saka maganda yung makikita nating area. Pero pag maulan, siyempre maulap, so mas nice yung may araw na mabisita, ma-check natin. Nasiraan si kuya, flat, naubusan siguro ng gasolina. Daming mga truck ngayon, no? Parang sa oras na to, dami pang truck mga nagsisilabasan. Maganda talaga magbiyahe guys pag pag madaling araw o magandang oras, kasi hindi pa masyadong traffic. Pero depende siguro sa lugar or area. Baka may mga area na ganito kasi weekend ganyan maka traffic. Maliwanag ng gasoline station McKinley. Dito na tayo sa McKinley. Daan muna tayo sa McKinley. Akala ko nakastop. Go pala. Saan ka pupunta? Magkaroon ko. McKinley Hill. Maaga pa masyado, madilim pa. 10 minutes bago siya mag 5. Madilim pa. Pero sa unahan malayo, para makita mo naman yung manaliwanag. Chill ride lang tayo guys, hindi naman tayo nagmamadali. Enjoyin lang natin yung pagcha-travel. Since sakto nakalagay dito 2 hours and 30 minutes bago tayo makarating dun sa Batangas, which dadaan sa Tagaytay. So sakto maliwanag na mamaya pag nasa taas na tayo ng Tagaytay o tuktok o dumating na tayo dun sa Tagaytay. Ano ba talaga kuya? Mga riders siguro may hinintay sila. Saan kaya yung ruta nila? Ingat kayo mga guys. Isa sa mga ayaw ko pag dumadaan ako dito is yung may mga instances ba na minsan nawawala tayo sa Waze o sa Google Maps, tapos biglaan mabulaga ka lang, nakapasok ka na pala sa expressway. Kagaya niyan, na-experience ko na din kasi yan nung time na first time kong pumunta sa Manila na nakamotor galing Visayas. Lobat pa yung cellphone ko, walang means of communication, walang mapa,
Talagang sa road sign lang ako nagche-check. Pero yun nga, talagang charge to experience eh. Yung motor ko 250cc, hindi siya pwede. 400cc lang kasi yung pwede sa expressway. Yun yung time na yun, wala akong choice eh, nakapasok na ako. Hindi easy 1K. Unang sampa sa ano, dito pala sa kabila. Sorry. Dito na tayo sa service road. Ewan ko anong lugar to. Ano to dito? Diretso lang. Okay, diretso lang. Dilim dun. Dito siguro yung lusot. Ano kayang ginagawa dito? Tinatrabaho. Tren. Kalye siguro. O'clock na guys. May butas yung kalsada. Nagbubuho sila. Okay, ito yung isa sa mga dapat bantayan. Naligaw din ako dito eh. Service road to. Dapat talaga magano dito, magdahan-dahan, mag-check baka makapasok ka ng ano, expressway. May nadisgrasya guys. Anong nangyari? Hala, delikado. Delikado. Sana okay lang sila. Nakandusa yung isa eh. Kaya ingat po, ingat. Ingat talaga sa ano, pagbabiyahe. As much as possible, kung ikaw inaantok, kay pagod, nakainom, or ano may estado ng katawan mo na feeling mo makakapag-cause ng accident, talagang decide na wag kang mag-drive. Sana okay lang sila. Well, di talaga natin maiwasan mga ganun. Kaya guys, ingat tayo palagi. Drive safely. Okay, sana ba tong lugar na to? Muntinlupa? Tama ba? Muntinlupa. 5:30 na guys, madilim pa rin. Sana pag
liwanag ay makita na walang ulap. Dami din mga nagbabike ngayon ah. Dami kasi tatlo sila eh, more than one. Kaya marami. Wait lang. Okay. Anong lugar na ba to? Parang nasobrahan tayo ng chill ride ah. Pero okay lang. Sinabi ko pa hindi naman tayo nagmamadali. Estimated time and arrival 2 hours and 12 minutes. Welcome back guys. Nasa Laguna na tayo. ETA 1 hour and 56 minutes. It's 5:45 in the morning, Sunday. Parang DJ lang. Mga 2 oras pa tayo biyahe guys, kasi chill lang tayo. Dito tayo sa kanan pala. Sa kanan tayo. So far wala namang ulan, and then may mga ulap lang pero slightly ano lang, hindi naman siguro ulan to. Hopefully mamaya pag akyat natin is maliwanag na at magpakita na si Haring tama nga, Haring Araw. Kanina marami tayong nadaanan ng mga riders guys, so talagang weekend, isa to sa mga araw na ano na magkaroon ng time na magbiyahe. Laking truck na to. Sige, unahin natin. Okay, malapit na tayo. 1 hour and 30 minutes. Nasa Nuvali. Parang subdivision to dito ah. Ganda ng siguro yung may-ari ng Nuvali sa negosyante na hindi nagpapautang. Kasi Nuvali sa Bisaya kasi guys, pag pangutang ka, sabi ka lang na pabaliha daw. Ibig sabihin yan, mangungutang ako. Kaya yun, Nuvali. Doggy, ba't ka andyan? Psst. Ay, ganda ng mga puno. Ganda ng mga puno. Para siyang ano, bumubuka. Sarap mag-jogging dito. May sarili silang Jollibee dito. McDo. Saan ba ako dinala ng mapa ko? Entering pa Tagaytay na tayo. Ganda naman ng tricycle nila dito. Upong Prinsesa. Okay, nagsimula ng lumamig.
sign na malapit or packet na tayo ng Tagaytay. Hindi sa malapit, packet na. Pero ETA 1 hour na lang and 10 minutes. Yun o, packet na tayo. Yung mga pine trees na. Ganda ng mga pine tree. Umaambon. Grabe yung banking ng motor na yun. Packet na tayo. Go go go. Umaambon. Hey. Dito na tayo sa Tagaytay. Maulan na Tagaytay, pero ambon lang naman. Hindi pa sumikat yung araw. Paahon na paahon. Ganda mag-jogging dito. Ewan ko lang kung papawisan ko kung mag-jogging ka dito. Oh, ganda ng mga bahay. Pero pag dito ka nakatira, panay katulog kasi malamig. Maulan. Oras alas 7 ng umaga. Lamig. Uy, bangin na siguro dun. Saan tayo? Dito sa baba. Oh, baba. Sabi sa mapa, parang dadaan tayo sa gilid ng ng Taal. Hindi na sa Taal mismo. Parang yung sa ilog lang. Kaya i-check natin kung tama ba yung sinabi ng maps. Always check your brakes, guys, pag bumabiyahe. Oh, ganda dun, no? Eish. Ingat mga guys. Totoo nga, legit. Madadaanan natin yung yung gilid. Maganda sana kung uminit. Grabe yung wow, ganda. Grabe yung kalsada dito. What the heck? Ano yun? Dun simbahan? Bahay? Ayun, oh. Oh, grabe naman yung bahay na yun. Grabe yung foundation niya. Pababa. What the heck? Ang ganda. Pwede bang huminto dito? Shish, ang ganda. Oh.
Siguro bundok to dito na ano. Hindi naman siguro, bundok talaga. Nilagyan ng ano. Uy, grabe tong kasadang to. Check your brakes. Grabe yung pababa na pa letter S, parang ahas. Grabe. Oh, ang ganda. Ito yung nagpaparelax. Minsan may mga bagay na dapat nating puntahan. Yun. Para sa ganon ay ating makita yung kagandahan ng lugar. Pwede mong dumaan dito may daan para dito. Kung dun sa kabila dumaan, pataas yun dun banda. Ito talagang pababa. Grabe yung kasada dito. Eish. Ito dito. Welcome to Talisay, gateway to Taal Volcano. Oy, sis. Pwede mo huminto dyan? Ganda tumira dito. Pagising mo, bungad mo is ganyan kagandang view. Mananahimikan lang sa ganda while you're observing Akyat tayo. Okay. So far nag-enjoy ako sa rides ngayon. Ganda talaga dito. Kaya siguro kung mainit. Dito may siguro ito. Daming riders din. La Luna. Puro nabangin nyo na sa gilid dito isang mo lang ayun ang maganda. See that view. Stop tayo dito. Ayan yung motor. Grabe. Parang lang parang bike lang.
guys, tingnan nyo to guys. Thank you. Tingnan ito guys. Oh, shish. Ang ganda. Kita mo yun, oh. Whew. Sarap tingnan. Katapos mo lang kumain, tapos nakakita ka ng ganitong view. Parang sarap matulog. Kaya pala guys, ano na tayo, 30 minutes na lang dating na tayo sa unang destination natin, which is yung Batangas na pupuntahan natin. Although nasa Batangas na tayo. Wala namang concrete na ano, semento dito. Concrete na semento, concrete na kasada. Mabuhangin dito. You know, oh, grabe yung vulkan na yan. Malakas siguro yung ulan nito kahapon. Dahan-dahan kasi madulas. Ganda ng view. Ganda talaga bumiyahe pag ano, yung views maganda din. Nasa tabi na tayo ng Taal Lake. Hangin. First time kong makapunta dito. Maganda kasi hindi umulan. Umambon lang kanina. May konti tayong adventure guys. Hindi kasi makadaan dun sa kabila sa pinaka main road talaga kasi nawasak yung kalsada dun or tulay. Siguro malakas yung ulan nung nakarang mga linggo dito kasi may mga flash flood dito eh. Ayun, tapos na yung detour. Grabe putik. Ano kaya ang nangyari dun?
haba pala na itong detour na to. Kanina yung mga dinaanan is puro maputik. Provincia Fields. Ay, nasa dulo na yung labasan. Oh, what a view. Lawak pala ng Taal Lake. Hey, adventure time. Parang malalim dito. Sakto lang. Kaya. Ito pala maganda yung kalsada dito banda. May mga part pala dito na tinatrabaho pa, pero mababa. Naabutan siya ng tubig, kaya hindi na pinagpatuloy. Maganda din yung rides mo kung may kasamang adventure. Nagigising ka bigla. Konti na lang, abot din sa destinasyon. Ang Taal Lake na nakikita natin ngayon ay hindi basta lawa lamang. Noong unang panahon, ito isang napakalaking bulkan. Matapos ang malakas na pagsabog, napuno ito ng tubig at nabuo ang tanawing humahanga sa atin hanggang ngayon. Kilala ito sa kakaibang island within a lake within an island, isa sa mga pambihirang tanawin sa Pilipinas. Sa paligid ng lawa, matatagpuan mo ang bayan ng San Nicolas, isa sa pinakamatanda at mayamang lugar pagdating sa kasaysayan at kultura. Hanggang ngayon, nananatili rito ang simpleng pamumuhay ng mga tao mula sa pangingisda hanggang sa mga tradisyong Batanggenyo na hango sa biyaya ng lawa. What a beautiful scenery and experience na nakita ko to, which is one of the amazing location na pagmasdan, the Taal Lake and the Taal Volcano. Pupunta kayo dito guys, siguro malito kayo kasi sa mapa kung saan ka dadalhin malilito, pero nasa bungad o sa likod lang siya. Ewan ko, munisipyo lang ba to siya? Likod lang to ng munisipyo, parang baywalk nila to. So again, another beautiful scenery na capture natin. Nice. Sa dulo ng baywalk na ito, naiwan sa akin ang katahimikan ng lawa at ang kwento ng nakaraan. Kung minsan,
sapat na ang simpleng paglalakad dito para maramdaman mong pumagal ang oras at makabalik sa mas payapang panahon. Okay, tapos na tayo dito. Punta na tayo sa second destination natin, guys, which is isang church na unique at saka siguro sinaunang siya church dito sa Batangas. Kaya check natin, okay? Let's go! Okay, tapos na tayo dito. Punta tayo sa next destination natin. Let's go! Ano pala ito dito? San Nicolas, Batangas. Tama ba yung kalsada? Okay. So maganda yung view dun sa sa San Nicolas Baywalk area nila. Kasi makita mo talaga yung yung Taal Volcano. Sa bungad mo talaga makikita. Sakto lang din yung panahon. Mainit dito, dun sa unahan maitim ang ulap. So next destination natin from San Nicolas is 19 minutes papunta dun. So hopefully okay yung mga daanan kasi may mga area dito na sarado yung daanan. So pagkatapos pala nating umalis galing dun sa San Nicolas Baywalk, bumuhos yung ulan. So napag-isipan muna na sumilong para hindi mabasa kasi parang dadaan lang naman. So ito, pagpatuloy natin yung biyahe natin. Mga ilang minuto na lang bago marating natin ang second destination natin. So sa puntong ito, guys, nasa bungad na tayo ng pangalawang location na ating bibisitahin. So tara, samahan at silipin natin gaano kaganda itong lugar na ating bibisitahin. At sa paglalakbay ko, tumambad ang isang dambuhalang gusali na tila nagbabantay sa bayan ng Taal, ang Minor Basilica of St. Martin of Tours. Malayo pa lang, dama mo na ang bigat ng kasaysayan na nakapaloob sa mga pader nito. Ito ang pinakamalaking Catholic Church sa buong Asya. Itinayo noong kalagitnaan ng 1800s, mahigit isang siglo na itong nakatayo. Saksi sa mga pagbabago ng panahon at nanatiling buhay bilang sentro ng pananampalataya. Sa loob, bubungad ang kahangahang kisame at altar na magagarang disenyo na hango sa Baroque at Neoclassical styles. Hindi lang ito isang gusali, kundi isang obra maestra ng isang arkitektura at sining na pinag-iyaman ng pananampalataya ng mga tao. Habang lumalabas ako sa basilika na ito, naiwan sa akin ang bigat ng kasaysayan at ang ganda ng arkitektura na sadyang pambihira. Hindi lang ito isang gusali ng pananampalataya, kundi isang paalala ng tibay at pananalig ng mga Batanggenyo sa paglipas ng panahon.